Donald Trump nanawagan na sumuko na ang Iran. Habang nag-expire ang 60-day agreement ng US at Iran, hinamon ni Trump ang Tehran na itaas ang white flag of surrender. Aba, mukhang todo pressure na talaga ang Washington sa Tehran. Pero sa likod ng matitinding pahayag, may lihim umanong komunikasyon ang US sa makapangyarihang IRGC ng Iran. Kaya ano nga ba talaga ang nangyayari sa likod ng eksena? Samantala, Trump nagbanta na aatakihin ang Oman. Nagbabala si Trump na aatakihin ang Oman kung makikialam ito sa US-Iran negotiations at sa usapin ng Strait of Hormuz. Naku po, mukhang pati ang bansang tumutulong sa pag-uusap ay nadadamay na sa matinding pressure ng Washington. Habang nag-e-expire ang 60-day agreement, lalo namang umiinit ang tensyon sa rehiyon. Kasabay pa nito, Gaza reconstruction, ititenga muna. Iginiit ni Jared Kushner na hindi umano papayagan ng US ang malawakang reconstruction sa Gaza hanggat hindi tuluyang nagdi-disarm ang Hamas. Pero may malaking kondisyon din ang Hamas. Kailangan munang umatras ang Israeli forces at itigil ang mga pag-atake. Naku po, mukhang dito na talaga nagkakabuhol-buhol ang buong peace plan. Kaya naman huwag kang bibitiw bigla. Tumutok at alamin ang buong kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Ayon sa ulat, lalong umiinit ang tensyon sa pagitan ng United States at Iran matapos hilingin ni US President Donald Trump na itaas ng Iran ang white flag of surrender o tuluyang sumuko. Habang nag-expire ang 60-day agreement sa pagitan ng dalawang bansa, ang naturang kasunduan ay ginawa sana para bigyan ng pagkakataon ang Washington at Tehran na mag-usap tungkol sa kanilang mga pangunahing hindi pagkakaunawaan, kabilang ang nuclear program ng Iran, sanctions at ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. Ngunit sa halip na magkaroon ng panibagong extension, matigas ang naging posisyon ni Trump at sinabi niyang hindi na niya palalawigin ang kasunduan. Iginiit ng US na kailangang pigilan ng Iran na magkaroon ng nuclear weapon, habang patuloy namang itinatanggi ng Tehran ang mga akusasyon laban dito. Mas nagiging komplikado pa ang sitwasyon dahil kapwa inaakusahan ng US at Iran ang isa't isa na lumabag sa kanilang napagkasunduan. Dahil dito, hindi naging maayos ang pag-usad ng negosasyon at nananatiling malaking problema ang usapin tungkol sa Strait of Hormuz, isang mahalagang ruta para sa pandaigdigang oil shipments. Pero may isang nakakagulat na detalye sa likod ng lahat ng ito. Bagamat napakatindi ng mga pahayag ni Trump laban sa Iran, iniulat na nagkaroon pa rin ng secret back channel communication ang US at ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC ng Iran. Ibig sabihin, habang lantaran ang bangayan at pressure sa publiko, may mga lihim na komunikasyon pa na naggaganap sa likod ng eksena. Samantala, habang nag-expire ang 60-day agreement sa pagitan ng US at Iran, may isa pang mahalagang development na lumabas tungkol sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat, sinabi ng Iran na nakarating na ito sa isang kasunduan kasama ang Oman tungkol sa ruta na gagamitin ng mga barko para makadaan sa Strait of Hormuz.
Ipinaliwanag din ng Iranian Foreign Ministry na nagkaroon na ng understanding tungkol sa mapa ng transit route at kasalukuyan ng tinatapos ng dalawang bansa ang mga detalye para sa isang joint statement. Sa planong ito, ang mga barko ay maaaring dumaan sa isang ruta na mas malapit sa Iran at lalabas naman sa bahagi na mas malapit sa Oman. Wala rin umanong fees o tolls na sisingilin sa mga barko habang pansamantalang ipinapatupad ang arrangement. Pero may malaking tanong dito. Tatanggapin ba ito ng United States? Dahil bago tuluyang alisin ang blockade sa Iranian ports, nais ng Washington na magkaroon muna ng isang arrangement na katanggap-tanggap para sa pagbubukas ng Strait of Hormuz. Kaya kahit may sariling agreement ang Iran at Oman, hindi pa tiyak kung sapat na ito para pumayag ang US. At mas naging kapansin-pansin ang timing na ito dahil kasabay mismo ng pag-expire ng 60-day deadline ang pag-anunsyo ng Iran tungkol sa deal nito sa Oman. Kaya habang sinasabi ni Trump na hindi na niya palalawigin ang agreement at hinihiling ang pagsuko ng Iran, gumagawa naman ang Tehran ng sariling hakbang kasama ang Oman para maayos ang sitwasyon sa Strait of Hormuz. At dito, lalong nagiging interesting ang tanong. Magiging daan ba ang Iran-Oman agreement para muling mabuksan ang mahalagang shipping route? O magiging panibagong punto ito ng banggaan sa pagitan ng Tehran at Washington? Kasabay nito, may isa pang problemang kinakaharap ngayon ang pamahalaan ng Iran. Ang posibilidad na muling sumiklab ang mga protesta sa loob mismo ng bansa. Ayon sa ulat ng Reuters na inilathala ng Times of Israel, matapos ang matinding pinsalang dulot ng digmaan at patuloy na paghina ng ekonomiya, nangangamba ang mga leader ng Iran na mas lumala pa ang kaguluhan kung patuloy na hihigpitan ng United States ang pressure laban sa Tehran. Malaki na umano ang epekto ng digmaan sa ordinaryong mga Iranian. Humihina ang ekonomiya, tumataas ang inflation, at mas nagiging mahirap ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Dahil dito, nangangamba ang mga opisyal na kapag lalo pang bumigat ang economic pressure, maaaring muling lumabas sa mga lansangan ang malaking bilang ng mga Iranian para magprotesta. At hindi ito simpleng pangamba lamang. May nauna ng malawakang anti-government protest sa Iran na marahas na sinupil noong Enero. Kaya para sa Iranian leadership, maaaring maging malaking banta ang panibagong economic crisis dahil pwede nitong muling buhayin ang galit ng publiko laban sa pamahalaan. Dito, nagiging mas komplikado ang sitwasyon para sa Iran. Habang ginagamit naman ng Washington ang sanctions, blockade at iba pang economic pressure para pilitin ng Tehran na gumawa ng concessions. Kailangang pag-isipan ng Iranian leadership kung hanggang saan kaya nito kayang tiisin ang pressure ng hindi nauuwi sa panibagong malawakang protesta. Kaya habang sa labas ng Iran ay nakikipagtunggali ang Tehran sa United States tungkol sa nuclear program at Strait of Hormuz, may isa pang laban na maaaring sumabog sa loob mismo ng bansa, ang lumalaking economic pressure at galit ng publiko.
At kung tuluyang lumala ang sitwasyon, maaaring mapilitan ang Iranian leadership na mamili sa pagitan ng pagpapatuloy ng matigas na paninindigan laban sa US o paggawa ng concessions para mapagaan ang pressure sa kanilang ekonomiya. Sa kabilang banda, iginiit ni Jared Kushner, US envoy at manugang ni President Donald Trump, na hindi umano papayagan ng US na magsimula ang malawakang reconstruction sa Gaza hanggat hindi tuluyang nagdi-disarm ang Hamas. Sinabi niya ito matapos ang pakikipag-usap niya kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, kung saan hindi pa rin nagkaroon ng malaking breakthrough sa pagpapatupad ng Gaza Roadmap. Ang sentro ng planong ito ay ang disarmament ng Hamas. Ayon kay Kushner, kailangang isuko ng Hamas ang mga armas nito bago magkaroon ng tuluyang pagbabago sa sitwasyon sa Gaza. Kasama rin sa usapin ang posibilidad ng Israeli withdrawal at paglipat ng pamamahala sa isang civilian government. Pero may malaking problema. Bagamat sinabi ng US na kailangan ng maipatupad ang roadmap, patuloy pa rin ang mga Israeli strikes sa Gaza. Kasabay nito, hindi rin malinaw kung kailan talaga magsisimula ang malawakang reconstruction, lalo na't nakatali ito sa kondisyon ng Hamas na mag-disarm. Mas naging komplikado pa dahil may pagkakaiba rin ang posisyon ng Hamas at Israel. Habang hinihingi ng US at Israel ang kumpletong disarmament ng Hamas, iginiit naman ng Hamas na kailangang tuparin muna ng Israel ang bahagi nito sa anumang kasunduan, kabilang ang mga usapin tungkol sa withdrawal at pagtigil ng mga pag-atake.